Okay, bago ho tayong magsimula, bago tayo manood ng balita, may ipapakita lamang ho ako sa inyo. Ewan ko kung kayo ba'y matatawa o medyo mapapakamot ang ulo. Kasi itong si Luisitro, iginiit na sa lakas ng kanilang kaso, kinailangan na nilang magbawas ng testigo. Basahin nga muna natin to. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa itong mga to na tatabasahin natin. Dahil malakas na ang kaso kaya nagbawas na ng testigo. Iginiit ni House Lead Prosecutor Representative Luisitro na kaya nila binawi ang ilan sa kanilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President ay dahil naniniwala silang sapat na ang kanilang naiharap na ebidensya. Oh my God. Hindi ko na ho itutuloy na di ba nga yung unang testigo nga nila ngayon parang nagsasalabat-salabat na yung mga sinasabi niya. O sabi nga mismo ni Tulfo, kakampi na nila, majority. Yung dalawang Tulfo at yung iba pa, parang kumukulot na yung kanilang mga balls, kanilang mga buhok. Dahil nga hindi karapat-rapat maging testigo yon. Tapos sasabihin mo magbabawas ka ng testigo. Parang parang gago ka ba? Parang gano'n no? Hindi ko na ho maintindihan. Ba't nagkakaganito itong mga to? Siguro, yan ang resulta siguro kapag malaki ang sweldo at baka nga naman talagang nabayaran sila ng maleta. Pwede naman kasi itanggi yan. At gusto kong isampal ng katotohanan itong mga to na ayan, palakpakan muna natin. Plus, 81 net satisfaction PRRD bumaba sa pwesto, bit ang excellent rating. Former President Rodrigo Duterte, galing yan sa punto ng bayan facebook.com. Dito pa lang, isipin nyo na lang, di ba, na itong mga Duterte, ang ganda ng kanilang mga performance. Bago siya bumaba o pagbaba niya sa pwesto, dahil nga tapos na ang kanyang termino, nakakuha pa siya ng plus 81 net satisfaction. Isipin nyo na lang yun, tapos pinunta nila sa dahig, di ba? Napaka arrogante, napaka siraulo kung sino man ang nag-isip ng ganyan na bakit dinala nyo sa dahig ito. Ito ang pinaka gusto ng mga kababayan natin. Siguro may mga iilan dyan, mga nasa stage ng katangahan o kamangmangan. Hindi natin sila masisisi kasi Marcos yung mga yan Marcos kami, BBM kami. Yung BBM po nila ngayon, nakakatanggap ng halos nung una nga, 'di ba, -3. Pucha, nag-negative ka na, ang sakit na nun. Kahit satisfaction rate lang, sabihin na natin na 70%, pwede na, Pwede na rin, o 50%. Pero ito, sumadsad ka na sa pinakailalim, nag-3, -6, -15, tapos ngayon -27. Pucha, mahiya ka na. Sobra ng kahihiyan, ayaw na sa'yo ng tao, pero nananatili ka pa rin dyan. Diba? Tapos ikaw, hingi na BBM ka pa rin, dilawan ka Ayaw mo rin talaga dyan kay BBM pero putya, yung Duterte ang binabanatan mo, nakikihype ka rin. Palibasa, iilan na lang kayo. Okay na rin yan, iilan lang kayong mga mangmang. Yun lang ho ang naiinis ako, diba? Kahit ipinapakita na yung mga testigo, ipinapakita na yung mga ebidensya, nandiyan na lahat, ubod pa rin ng kamangmangan yung ginagawa ng mga taga-kabila na dating kalaban ni BBM, ngayon nakikikapit na. Yun ang pinaka-nakakainis doon. Okay, simulan na po natin ang ating panonood mga kapatid galing sa Balitang Pinoy TV. Ano po ang meron dito? And if hindi pananakot yun, then I don't know what is. Grabe si Matibag. Kung hindi panindak yun, then I don't know what is. Your Honors, we objected then and we are still objecting now because with all due respect, the position of the defense is that is the very definition of a fishing expedition. Correct. Your Honors, in our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi. Correct yun, napakatama nun. Kasi ewan ko ba, ba't ganyan, paano nakapasa nga sa kamera? Siguro nga dahil maraming buhaya. Isipin nyo lang inaakusahan nila. Tapos to follow up na lang yung ebidensya. Taragis. Diba, nakakagago? Doon pa lang
Mapakamot ulo ko ng tangina talagang administrasyon na to. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. Ganun naman talaga dapat eh. Inaakusahan mo, ipakita mo yung ebidensya. Hindi yung si BP Sara yung papakita o magpakita ng ebidensya. Si BP Sara pa yung gusto niyong magpakita ng ebidensya. Samantalang kayo naman yung nag-aakusa, di ba? Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. Nood tayo ngayon. Heto na nga, grabe, sobrang galing nitong si Attorney Powa. Grabe ang kanyang speech dito, ha? Patungkol po dito sa AMLAC na gusto nilang suriin itong bangko ni BP Sara. Dito, matatauhan talaga. Nakasimangot pa si Dilima. Parang gumive up na si Dilima. Dito, grabe. Panoorin natin ito mamaya, ha? Tapos, heto pa, si Matibag. Rumesbak si Matibag, eh. Kasi si Matibag ayaw pumunta dyan sa hearing. Tapos ngayon, may videong ipinakita itong Senado, itong impeachment hearing ng Senado, kung saan kitang-kita ang kabalastugang ginawa ni Matibag. Kitang-kita po na si Matibag, instead na pumunta dyan bilang witness, natatakot, inimbestigahan niya ang sports complex ng SEA Games sa panahon ni former President Duterte na involved sa issue si Alan Peter Cayetano. At saka, I mean si Pia Cayetano. Yung mga Cayetano involved. Okay? Kaya uminit, may video ako ipapakita sa inyo, uminit ang damdamin nitong si Pia Cayetano. So, ibig sabihin mga kapatid, yung iimbestigahan na yon, timing na naman. At tulad ng ginawa nila kay Marcoleta, kakasimula ng hearing, kinuha nila si Marcoleta. Kung sino pa yung gustong magtanggol, gustong matapos na itong laban na ito sa flood control, yung pa yung pinakulong. Mga kababayan, nakikita na natin yung ganito. Hindi natin alam, no, kasi wala tayong laban. Sana yung may mga kapangyarihan, nandiyan na sila sa pwesto na yan. Dapat maging makabayan po sila. Pero dito ko na napapatunayan na kapag pera na ang usapan, nagbabago na ang isip ng mga tao. Pera pa rin doon sa mga taong talaga may paninindigan. Pero wala eh. Gago talaga yung mga ito eh. Dito sa impeachment hearing na ito. Okay? Yan po ang pag-uusapan natin. Yan po ang ipapakita natin ngayon sa impeachment hearing na ito. Pero bago ang lahat, paki-like, paki-share mo na para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa mga maiinit na balita sa impeachment trial na kagaya nito. Okay? So without further ado, ayan, panoorin natin itong uminit na speech ni Pia Cayetano. Galit na galit dito kay Matibag. Okay? Okay, ito, panoorin natin. Meron kaming mga kaso na bago namin tingnan. Kung alala nyo, pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for Dado. Nag-e-echo yung video. Sa kanila yan, ha? NBI Academy. So, Sa kanilang video yan. Kita namin yung parang sports complex na ginamit yung Ba't ganun? Ang daming marami naman na nakapanood niya, no? Yung sabi niya, biglang ang tawag dito, mag-iimbestiga sila doon, no? So parang ang tunog nito pala, tinatakot sila kay Cayetano, no? Diliditan na natin, ano? Yan. Si Matibag. So sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only two lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him? Kasi ang punto nila dito si Matibag. Si Cayetano na naman ang punteriya nila dyan. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. Correct. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Ano purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Oo nga, no? Kasi, ito, pwede naman niyang sabihin, okay, paiimbestigahan ko kayo, ganito, ganyan. Oo nga, no? Paiimbestigahan ko kayo. Pwede naman sila mag-imbestiga dahil nga trabaho naman talaga nila yun. Kahit hindi na nila i-announce. Di ba? Tuloy po tayo mga kapatid. May lilitaw sa inyo dyan. Yan, Centrum. Ayan, Centrum. Affiliation yan mga kapatid para kahit papano kumita naman tayo. Wala ho tayong susweldoon ngayon sa YouTube dahil hindi naman po tayo bayaran. Sagad-sagarin na po natin mga kapatid kahit pangkapi lang. Ayan po ang ating GCash. Di ba? Maraming salamat sa mga magbibigay. Nasa description din po yan. Okay? Maraming thank you very much. Ilalagay ko rin po, yan Centrum. Dito muna natin sa gilid yan. Yan. Pwede kayong bumili yan sa mga elders natin,
may mga 30 hanggang 30 days, mga ganyan, no? Maganda yan, maganda sa katawan niya. Ako, gagamit na rin ako niyan, eh. Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. Grabe si Matibag. So I ask the presiding officer and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Salamat na pinagbigyan niyo ako na mapanood natin at pag-isipan natin. Na gano'n na lang? Pag may So, ang mangyayari nito, pwedeng makulong na naman si dalawang Cayetano o yung iba pang involved. Isipin nyo na lang, ha, mas nauuna yung mga yan kaysa sa poke ng inang flood control na yan. pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin. I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Grabe si Kung Matibag. hindi pa ninindak yun, then I don't know what is. Grabe. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Hindi tayo tanga. Grabe si Matibag. NBA director siya. Siya na mag-investigate na dapat raw investigahan yung sports complex na yun eh. Sabit si Cayetano at si mga Cayetano doon eh. Kasi involved raw si Cayetano doon. So syempre kung investigahan yun, papatawag na naman si Cayetano. Kapag mapatawag si Cayetano, ang ending niyan, madidistract na naman ang trabaho nila dito. Oo. Kasi si Matibag pinatawag dyan sa Senado bilang witness, ayaw pumunta. Eh parang ang daming... Tapos ngayon isasabay nila yung kaso na yan para yung Cayetano ma-distract. Ay, grabe talagang administrasyon na to, mga kapatid. Hay, wala naman talagang kaantungan nito, puro na lang ganito. Sabi daw nila, may mga trabaho pang ginagawa. Dinidistract. Diba? Grabe. Bakit ayaw niyang pumunta dyan sa Senado? What's his purpose? Tapos ngayon, may bago pala siyang inimbestigahan. Tapos ang mga Cayetano ang sasabit daw itong SEA Games na sports complex na ito. Di ba? Grabe. O so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, umanda ka sa akin ngayon. Pagdating mo, ganun ba? Gaganti na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nang gaganti. Ba't si Matibag hindi pumunta dyan kung talagang itong nangyayaring impeachment na to, lahat to gusto ng mga nasa taas. O yung isang nasa taas, asawa ng nasa taas. Sa tingin ko lang, opinion lang naman. Kasi makakasagabal para sa kanila sa mga susunod po, magkaroon ng eleksyon. Kasi panalo na Duterte. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. The Filipino people deserve better. We deserve better. Thank you. Thank you, Senator Judge Villa. What is the pleasure of Tama, Senator tama. Judge Alan Cayetano? Yes, I didn't know we were going to play it, but just for the record, there's no issue with the Qualdron because it was paid by the private sector. There was no public money used, and it was designed by the firm of a national artist. So much so that that same firm, I don't know when we started to hire them, whether it was the time of Senator Lacson as the Committee of Accounts for the new Senate building or the time of Senator Nancy. But until now, there's engagement. So it's so easy to find out. No? But can I shift to the topic at hand? Just one manifestation for the whole Senate regarding the oral arguments. We have not yet called the journal and called the court. Yes. So called at the case. proper time, I just want to... Yes, you may do so at the proper time. Proceeding now, if there are no objections, the presiding officer will dispense with the reading of the July 14, 2026 Journal of the Senate setting as an impeachment court and shall consider the same as approved. Clerk of court will please call the matter before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Cyrus Zimmerman Duterte. Appearances for the parties. Kasi simula pa nga ang impeachment trial ngayong araw na ito, ay panibagong distraction na naman sila. Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor. Appearances for the respondent. Good afternoon, Your Honors. I'm Michael Poa. Same appearances for the defense and for the respondent accused, Your Honor. Before recognizing the counsel for the prosecution for their 15 minutes for their presentation and oral argument in relation to their motions for the issuance of subpoena for banks, AMLC, and the BIR, Chair would like to recognize Senator Judge Alan Cayetano for his manifestation earlier. Alan?
The Senator Judge intimated earlier that he had a manifestation before we proceeded. Yes, this is really to be fair to the prosecution and of course to the defense and to each one of us. So yesterday I asked whether or not mag-oral arguments today, and then I'd like to thank the Senate President and of course the presiding officer and all our colleagues. No, Senator Soto, although magkatabi kami, hindi kami magkatabi, but I saw him agreeing that we should have a caucus and discuss this. Hinimay ko lang very preliminarily ha. If we're going to look at issues, for example, relevancy lang, you have about the banks, you have AMLA, AMLC, you have BIR. Then for each one of them, so for example, for the banks and AMLC, you have peso accounts and dollar accounts. Then for each one of them, you have the accounts of Vice President Sara, but also of the spouse, and then possibly of the companies, same sa BIR. So although I do believe that we have exclusive jurisdiction, sometimes the Supreme Court have defined certain parameters that we either have crossed or not. So if we're going to vote, one vote, whether or not to allow these subpoenas, it would be unfair to everyone. For example, me, I cannot vote unless I see na walang problema sa lahat, then no problem, let's vote, pwede. Pero kung sabihin kong walang problema sa banks at AMLA, may problema sa BIR, walang problema sa BIR, pero sa spouse, meron. So we're gonna have a caucus, and I'm sure we're gonna have a good discussion on that. But just two things. Number one, can we give, of course, we'll follow the time today, but if any of the two, the prosecution or for example, in the rebuttal, after the rebuttal ng defense, makikita na ng prosecution saan talaga nag-object yung defense, hindi lang sa lahat. If we can give them a little bit more time, kasi nga, mahabang discussion to. Having said that, I'm more than okay if we have to have an extra day next week, whether to discuss among ourselves or I'm not preempting our caucus. I'm just saying, Mr. President, that I commit to you. I will not delay. I will not overtalk on these issues. And I don't think controversial each and every one of this yung request for subpoena dito. But there may be one or two, and I don't think it would be good for us to lump it in one issue if there are different legal issues. The law, there are similarities in the law, but there's a different law governing AMLA. There's a different law for the bank secrecy. There's a different law for BIR. So thank you, Mr. Chair notes the observation of Senator Judge Alan Cayetano. However, subject, of course, to any agreements that will be arrived at in caucus, we are constrained by the motions filed by the parties. There are only two pending motions that this court should act upon. Number one, a motion for the issuance of a subpoena with respect to bank and AMLC records on the one hand, and number two, a motion for the issuance of subpoena for BIR records. Understandably, there are sub-issues underneath each, but we cannot put a vote each and every sub-issue under each motion. So we will most likely, the chair would suggest, put it to a vote by the motions that have been filed by the parties, whether or not to grant it or to deny the motion filed by the prosecutors rather. In this case, again, subject, of course, any agreements we might arrive at in caucus, Senator Judge Allen, and the chair will submit to that. Now, as earlier agreed in yesterday's proceedings, the prosecution will be given 15 minutes for their chief arguments. Likewise, the respondent will be given 15 minutes, and then thereafter, the prosecutor will be given 10 minutes by way of rebuttal, and the respondent will be given 10 minutes by way of rebuttal. May I ask who among the prosecutors or counsel for prosecutors will argue the motion for the issuance of the subpoenas for the banks, AMLC, and BIR? Your Honors, the prosecution will be represented by the Honorable Representative Chel Jokno for the purpose of this oral argument. Nonetheless, Your Honor, we have some manifestation to make for the prosecution. The lead prosecutor may proceed. This is pertaining to the matter on hand. This pertains, Your Honor, to the remaining witnesses for Article 4 threat. Can we discuss that later before we adjourn, lead prosecutor? We submit, Your Honor. Thank you. On the part of the respondent, The part of who the will argue? respondent, Your Honor, I will be the one arguing today. For the record, kindly state your full name, Attorney Poa. My name is Michael Wesley T. Poa, Your Honor. Thank you. Your Honor, we're requesting that Congressman Chel Jokno be recognized. For the prosecutors, the Honorable Representative from the party list Akbayan, Chel Jokno, is recognized for his oral arguments on the motions, twin motions that they filed. You are recognized, sir, and you may proceed when you're ready. You have 15 minutes. Thank you, Your Honor. Good afternoon, everyone, to the members of this honorable court. May it please the court. Simple lang po ang isyong kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan? Simple lang raw. Pero mabigat. Ano ba talaga? Boba. Haharangin ito. Gusto ko mabigat, hindi simple. Di ba?
Ikaw, kung itong mga prosecutors na ito, kung ano-anong drama kasi. Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and Anti-Money Laundering Council reports relating to Vice President Sara Duterte. Wala na tong mga to. Wala na tong mga to. Hindi ko alam kung anong mga... Wala pera talaga siguro, no? Ganyan talaga. Yang mga yan, ayaw din kay BBM yan Pero ewan, anong nangyayari ngayon? Anak ng teteng. Wala, mga kapatid, ipagpasa Diyos na lang muna natin to. Maging payapa ang ating kaisipan. Sa mga mahilig sa mga ganitong mga balita, palike po at subscribe ng ating mga video para naman kahit paano maggamot ang algorithm ng ating YouTube. Wala, ganito talaga ang ating bansa ngayon. Hindi na natin magagamot sa mga simpleng magsasalita si ganitong mataas na tao, si ganitong tao na mali yung administrasyon, pero nasa administrasyon naman yung kapangyarihan. So, wala ho tayong nakikitang magandang nagagawa ngayon. Lalo na, ulan na naman ang ulan. Pinaalalahanan na naman tayong mga tao na, ayan, baha na naman. Kinurakot na naman. Taon-taon yan, no, mga kapatid. Hindi natin alam kung magkakaroon pa ng eleksyon. Pero ito lang ang masasabi ko, nitong dumaan na naman ang administrasyon na to, nagkanda leche-leche na itong Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood and break it down.